sala. Wala nilaing Diyos sama kanimo. Ikaw, O Diyos, gamhanan nga naghatag sa sugo. Kahong alabaw sa tanan, ikaw ang sinugdanan, ug ikaw ang katapusan. Ikaw ang Diyos nga gamhanan, ikaw naghahatag kanamo sa kapasiluan sa sala. Wala nilaing Diyos sama kanimo. Magpaabot magantos hangtod sa pagbalik mo. Ikaw ang Diyos nga gamhanan, ikaw naghahatag kanamo sa kapasiluan sa sala. Wala nilaing Diyos sama kanimo. Wala nilaing Diyos sama kanimo. Wala nilaing Diyos sama kanimo. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Purihin natin ang ating Panginoon sa kanyang kagandahang loob. Sa bawat isa sa atin, ang kanyang pag-ibig ay patuloy na pinapadama. Sa bawat isa, palibhas ay taglay po natin ang kalakasan ng atin pong mga pangatawan. Ligtas po tayo sa anumang uri ng mga virus na kung saan ay nararanasan ng maraming tao sa panahon natin na ito. Sa kabila, pasalamatan natin siya sapagkat ang pagkakataon na ito ay bibihira na tayo po ay nagsasama-sama sa pag-aaral sa paraang ganito. Kaya't akin pong inaanyayahan ang bawat kapatid, kaibigan na magsubaybay sa programang ito, lalo na po ngayong isang linggong ito. Nais ko pong i-welcome ang lahat ng sumusubaybay sa gabing ito. Ano man po ang ating gamit, tayo po man po ay nakatutok sa ating pong mga telebisyon o sa Facebook page, isang karapatan na kayo po ay aking makasama sa pag-aaral na ito. Saan dako man kayo naroon, lalo na po ang ating pong mga kaibigan, kapatid dito po sa territory ng Romblon Mission, nais ko pong batiin ang bawat isa sa inyo ng isang maligayang gabi. Bago po tayo magpatuloy, atin pong anyayahan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang sumaating kaligitnaan at ang panguna ng Diyos sa pamagitan po ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Kayo na nagmamayari ng aming mga buhay, amin pong pinupuri kayo at pinapasalamatan sa isang kaparaanan na kung saan ay kami po ay mayroong karapatan na ngayong gabi ay makapag-aral ng inyong mga salita. Na sa ganitong kalagayan, kami po ay titibay sa aming mga pananampalataya upang kung ano po ang mga pagsubok na darating sa aming buhay, ito po ay handa naming mga panagumpayan. Kaya't ang amin pong pakiusap at dalangin sa inyo, naway niyo po kaming samahan, pagkalooban niyo po kami ng makalangit na karunungan at lukubin ang bawat isa sa amin ng Santong Espiritu, upang kung magagayon, ang mga mensahe na kung saan ay aming maririnig, magkaroon ng puwang sa aming mga
sarili at ito po ay maging inspirasyon ng bawat isa amin samantalang kami po ay naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng aming tagapagligtas. Marami pong salamat sa katiyakan at sa kasiguruhan ng amin pong mga panalangin na ito ay inyong pong pagkakaloob sapagkat ang lahat pong ito ay aming hiniling alang-alang lamang sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang serye po natin ngayong linggong ito ay may tema po na endurance. Ito po ay nakabase sa aklat po ng Matthew chapter 24 verse 13. Na ang sabi po doon, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ano po ang kahulugan ng endurance o pagtitiis? Ang salita pong endurance, kung atin pong titingnan sa dictionary, ito po ay isang noun na ang ibig sabihin ay the fact of power of enduring an unpleasant or difficult process or situation without giving way. Kung ito naman po ay adjective, denoting or relating to a race or other sporting event that takes place over a long distance or otherwise demands great physical stamina. Na ito po ay tumutukoy sa tinatawag po nating race. Ang isa pang kahulugan po nito, the act or an instance of enduring or suffering, endurance of many hardships. Ito po ay tumatalakay ng pagtitiis samantalang nakakaranas ng maraming kahirapan sa buhay. Yayamang mayroon po tayong inaabot at minimithi, lalo na po sa espiritual na pakikibaka. O maaari din naman po na ang ating pakikibaka na ito at pagtitiis ay abilidad na tayo'y makatatayo habang ating hinaharap ang mga hamon ng buhay upang tayo'y maging matatag hanggang maabot natin ang finish line kagaya po ng mithiin ng isang atleta na ang tanging hangarin niya ay maputungan at makamit ang gantimpala. Ang sabi po ni Glenn Stewart, spiritual endurance and faith are incredibly important to our lives as Christians. Isa pong maliwanag na bilang Kristiyano, naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang pagtitiis lalo't higit espiritual. Kaakibat po nito ay pananampalataya ay ito po'y napakahalaga sa atin pong buhay. Kung atin pong babalikan ang Matthew chapter 24 verse 13, ang sabi po doon, but the one who endures to the end, he will be saved. Sa Lucas chapter 8 verse 15, at ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita, ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga na may pagtsatsaga. Pagkatapos po nating tanggapin ang ating pong Panginoon bilang personal nating tagapagligtas, tayo po ay patuloy na lumalago, lalo't higit sa kanyang mga salita, na sa pamagitan nito, kung atin po itong iingatan, atin pong ilalagay sa ating isipan at sa ating mga puso, ay magbubunga ng pagtsatsaga. Romans chapter 2 verse 7, sa kanila na sa pamagitan ng pagtsatsaga, sa mabuting gawa na naghahanap ng kalwalatian at karangalan, at ng kawalan ng kasaraan ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. 1 Corinthians chapter 1 verse 8, siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan, na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoon. Hebrews chapter 3 verse 14, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula
ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. At sa aklat po ng Revelation chapter 2 verse 10, huling bahagi, sinabi po doon, maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Binabanggit ko po ang mga talatang ito upang bigyang diin na ang Matthew chapter 24 verse 13 na siyang susing talata natin ay ito po'y tumutukoy sa espiritual na kaligtasan kung tayo po ay magtitiis at magtsatsaga sa atin pong pananampalataya. Ating balikan ang Matthew chapter 24 verse 9 to 12. In this context, injects the hope that despite the extreme tribulation of the times, it will still be possible to endure. Isang katiyakan na sa kabila na tayo po ay makakaranas ng mga tinatawag na mga pag-uusig bago pa dumating ang ating Panginoon, mga kabagabagan, ay mayroon pong posibilidad na tayo po ay magtagumpay kung tayo po ay mayroong pagtitiis. The one who endures, ang ibig sabihin po nito ay isang pangusap na ito ay nagpapahayag ng aral tungkol sa pagtsatsaga ng mga banal. Ang dalisay at tunay na alagad ng Diyos ay magtitiis hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay o kung loobin pa ng Diyos, hanggang sa katapusan ng panahon hindi sa kanilang sariling pagsisikap, kundi sa pamagitan ng ministeryo ng banal na Espiritu na tutulong, aalalay upang sila'y magtiis hanggang sa katapusan. Endurance does not save anyone, bagkus ito po'y nagpapakita that one is truly saved. O sa ibang katawagan o paraan, hindi sa pamagitan ng isang taong nagtitiis o sa sariling pagsisikap o paggawa na siyang magliligtas sa kanila, bagkus ang isang tao ay makapagtitiis sa dahilan o sa isang katunayan na sila po iniligtas ng ating pong Panginoon. Ang sabi po ni Lori tungkol po sa endure, ang sabi niya, disciples are called to patient endurance, to maintain a belief of course of action in the face of difficulty. This is the essence of discipleship until Jesus returns. Faithful service in His behalf. In various ways, this theme is echoed in this closing message. Mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, tiniyak po sa atin ng isang manunulat na ito ng isa po sa mga adhikain ng isang tunay na alagad ay siya po ay faithful na naglilingkod sa ating Panginoon hanggang sa kanyang ikalawang pagbabalik. Ano pa ho ang ibig sabihin ng endures? To abide or remain. To remain under not simply with resignation, but with a vibrant hope. To stand fast, endure or remain in the sense of persevering so that under affliction, trouble, opposition, or trial, one holds fast to one's belief or faith. Ang sabi po sa Matthew chapter 10 verse 22, at kapuputan kayo ng lahat ng dahil sa aking pangalan, ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. The idea is to be patient, to persevere, and to do sober bravely and calmly. Ang sabi po ni Taylor. So kung atin pong papansinin, Jesus was not claiming her that salvation is by works. He was simply arguing that genuine faith evidences itself in persistence through even the worst of trials. Will be saved. Ano po ang ibig sabihin? Does this refer to physical or spiritual salvation?
given the fact that some will die, according to Matthew chapter 24, verse 9. But this mostly likely refers to spiritual salvation. Sapagkat kung atin pong titingnan ang background ng chapter 24, ay bago pa ang Matthew chapter 24 verse 13, ay inilahad na doon ng ating pong Panginoon ang mga palatandaan ng kanyang ikalawang pagbabalik. Ang sabi po ni Mrs. Ellen G. White, sa Testimonies Volume 2, page 102, "It is he who endureth to the end that shall be saved. It is they who patiently continue in well-doing that shall have eternal life and the immortal reward. If this dear sister had been true to her convictions and had possessed steadiness of purpose, she might have exerted a saving influence in her family over her husband, and she might have been a special help to her daughter. All who are engaged in this warfare with Satan and his host have a close work before them. They must not be as impressible as wax, that the fire can melt into any form. They must endure hardness as faithful soldiers, stand at their post, and be true every time." Nais ko pong iugnay ang ating pag-aaral sa tatlong propesyon na binabanggit ng kasulatan upang lubos po nating maunawaan at higit sa lahat ay ating maihambing ang ating pagtitiis sa spiritual journey natin sa kaparehong tinatahak na hamon at mga layunin nito. Kailang sabay po ng pagtitiis ay ang katanungan na paano po natin makakamit ang mithing kaligtasan kung sa buhay natin ay may mga hadlang na pilit sumisiksik sa ating espiritual na mga paglalakbay. Kasama na po diyan ang mga hakbang at paraan ni Satanas upang tayo di magtagumpay. Nais kong iugnay ang ating pag-aral sa sulat ni Apostol Pablo sa aklat po ng 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 6 na siya po'y gumamit ng tatlong metapora upang ipakita at ilahin tulad ang pagtitiis ng tao makamit lamang ang kaligtasan. Ang una pong ginamit ni Apostol Pablo ay ang kawal. Alam po natin na ang kawal bago po siya sumuong sa pakikipagdigma o di naman po kaya ay sa pakikipaglaban, ay mayroon po siyang tinatawag na rigid training. At maliban na siya po ay handa na spiritually, mentally, physically, ay hindi po natin masasabi na siya po ay handa na sa pakikipagdigma. Ang pangalawang ginamit ni Apostol Pablo na metapora ay ang atleta. Hindi ko alam kung sino po sa inyo ang nakakakilala sa isang tanyag, kilala na basketball players. Walang iba kundi si Michael Jordan. Inyo pong ipagpamanin sapagkat siya ay isa lamang po sa aking mga tinitingnan sapagkat siya po ay napakagaling sa panahon po ng 1990s. Kung kaya't ang Chicago Bulls ay kanya pong nadala sa 6 na championships. Minsan siya po ay in-interview. Ang sabi niya, mayroon lamang po siyang 3 na mga sikreto kung bakit siya po ay naging matagumpay, kinilala, tanyag, na kahit ang mga kabataan o ang mga bata ay siya po ay hindi makaliligtaan at hindi makakalimutan.
Ang sabi niya, unang sikreto, 1% inspiration, 99% perspiration. Naniniwala siya na ang effort ay ito pa rin ang siyang napakahalaga at napakataas na porsyento para sa isang atleta na mayroong tanging mithiin sa kanyang buhay. Ang pangatlo, ang sabi niya, don't ever be satisfied. Ang sabi niya, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, huwag po tayong maging satisfied kung ano po yung ating naabot sa atin pong kalalagayan o sa atin pong panahon ngayon. Bagkus, ang sabi niya, kung mayroon pang pagkakataon, ay atin pa pong lagpasan yung ating kinalalagyan sa ating pong kapanahunan ngayon. At isa pa pong napakagandang sinabi niya, makita lamang ng kanyang mga kalaban ang kanyang anino, ay hayaan na sila po ay nanginginig na. Anino pa lamang ni Michael Jordan, ang makita ng kanyang mga kalaban, ay sila po ay nanginginig na. Ang tanong po sa atin ngayong gabi, kapag ang ating po bang anino, makita lamang ni Satanas, siya po ba ay nanginginig? O tayo ang nanginginig? Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, kagaya po ni Michael Jordan, mayroon po siyang adhikain, mithiin sa kanyang buhay, subalit ang kanyang pagtsatsaga, ang commitment niya sa kanyang sarili, ang disiplina niya, ang namutawi, at kung bakit naabot niya ang ganong kalagayan. Tingnan po natin ang huling metapora na ginamit po ni Apostol Pablo. Ito po ay inhalin tulad sa isang magsasaka. Ang magsasaka, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, bago pa siya makapag-ani, o sabihin po natin, bago niya mapakinabangan yung bunga ng kanyang mga itinanim, ay siya po ay dumaan sa mga proseso para siya po ay maging isang malusog na pananim at tinitiyak na siya po'y makapag-aani ng marami. So ang tanong po ngayong gabi, sa tatlo po bang ginamit namin metapora, ang kawal, atleta at magsasaka, upang ilarawan ang isang buhay Kristiyano ay nangangailangan ng mga paghahandaang makamit lamang ang mithiin o goal sa kanilang mga buhay? Yes, of course. Ang kawal, atleta, magsasaka, it requires time, preparation, discipline, effort, etc., etc. Subalit, atin pong makita na kapag ang lahat ng ito ay nagbunga, kung mayroong pinakamasaya, ay walang iba kundi ang nagpagal. Ang sabi po ni Gautama Buddha, endurance is one of the most difficult disciplines, but it is to the one who endures that the final victory comes. Ako'y naniniwala sa sinabi po ni Gautama Buddha na kung mayroon pong pinakamahirap ay walang iba kundi ang disiplina sa atin pong sarili. Marami po tayong mga kilala ng mga taong nagtagumpay at nakikilala sa iba't ibang pamaraan at larangan ng kanilang mga buhay.
Ang akin pong mga babanggitin sa inyo ng mga pangalan ay mga tanyag ng mga atleta. Palibhasay, ang atin pong pag-aaral ay nais kong iugnay sa tatlong propesyon na ito, ang kawal, ang atleta, at ang magsasaka, sangayon po sa sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat kung mayroon po na mga propesyon na atin pong bibigyang o atin pong maging huwaran, ay walang iba kundi para sa akin ang tatlong propesyon na ito. Sapagkat maliban na tayo po'y magtiis, maliban na tayo po'y mayroong commitment, effort na ginagawa, ay hindi po tayo magtatagumpay. Hindi ko alam kung inyo pong kilala si Kininisa Bakilis. Kanya pong nakamit ang final world record in marathon. Narayan po si Ian Morgan na siya po ay sumali sa takbuhan sa edad po na 40 years old. Nariyan po si Erion Knighton, Steve Mullins from Jamaica, at si Kilian Jornet, the world's fastest mountain runner. Siya po ang kinikilala na pinakamabilis na manlalaro o atleta sa larangan po ng takbuhin, lalo na po sa mga kabundukan. Atin pong nakita ang interview sa kanya sa pamagitan po ng YouTube. At doon po ay ipinakita kung paano siya nag-effort. Grabe ang kanyang ginagawa niyang training. Disiplina sa kanyang sarili. Lalo na po ang commitment. If they born to run, kung sila po'y ipinanganak na mayroong adhikain, goal sa kanilang buhay upang maging tanyag, makilala, kaibigan, mga kapatid, tayo rin po ay pinanganak na ang ating layunin at ang ating mithiin. Ang ating pong mga pangarap ay ang makamit ang korona na inilalaan sa atin higit sa buhay na walang hanggan, na inilalaan sa lahat ng sasampalataya sa Kanya at sa lahat na susunod sa ating Panginoon, lalo't higit kung tayo po ay magtitiis, magpapagal, magtsatsaga, ay mayroon pong kaukulang gantimpala. Opo, makikilala ka ng sanlibutan sa iyong katanyagan. Subalit ang tanong, kilala ba natin ang Diyos? O kung sakali man na dumating na ang ating Panginoon, kikilalanin ba ang bawat isa sa atin na kanyang mga anak na babae at kanyang anak na mga lalaki? Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sa buhay Kristiyano, mahalaga na samantalang tayo po ay gumagawa ng pagtitiis, effort, dinidisiplina natin ang ating mga sarili sapagkat nais nating maabot ang mithi na iyon. Kakibatan po natin ng malapitang ugnayan at relasyon sa ating Panginoon. Mahal na mga kaibigan, mga kapatid, kalinsabay po ng ating pagtitiis at pagtsatsaga sa mga bagay na nasa sanlibutan upang bawat isa sa atin ay makasurvive. Bakit di po natin subukan na maging matyaga, mapagtiis sa mga bagay na ating nasain? Ang langit na mga bagay na magdadala sa atin sa isang kalagayan na walang paghirap, bagkus kaligayahan ang matatamo ng bawat isa sa atin sa piling ng Panginoon. Amen? Ang sabi po ni Mike Bennett, preparing for and running a marathon reminded me a lot of the challenges of the Christian life. I learned how to run with endurance,
in a much deeper way. Pansinin po natin ang sinasabi sa aklat po ng Hebreo. Ang kabanata po ay 12 at ang mga talata ay 1 hanggang 3. Ang sabi po rito, kaya't tiyamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin sa Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kanyang kagalakang inilagay sa harapan ni Yas, ay nagtiis ng cross, na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sapagkat dilidilihin ninyo yaong nagtiis na gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag maghihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Isa po sa mga tanong sa aking sarili kapag akin pong nadarama na para bagang wala na akong magagawa o para bagang ako ay susuko na, ay ang katanungan, ano ba ang napakalaking bagay na humaharang o nakatayo sa aking daan upang ako'y di magpatuloy? Ang simple pong mga katanungan na ito, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ay siyang magbubukas upang ang kasagutan ay atin pong matamo at magawa ang magawain na yaon. Ang mga pagmumuni-muni na ganito ay makapangyarihan at malaking tulong. So ano po ang mga dahilan upang ako at kayo ay sumuko? We serve a God who celebrates endurance and perseverance. Keep your eyes on the lookout for where sin might have not snuck you. Ang kaaway ay bihasa sa paggamit po ng kasalanan to discourage, to disappoint, and to destroy us. Kung atin pong titingnan ang Matthew chapter 24 verse 13, ang ating pong Panginoon ay naglagay po ng isang malalim na pagpapaunawa, lalo't higit sa isang Christian endurance. Ang una po, ang sabi po doon, he that endureth unto the end shall be saved. He connects endurance with, una, ang pagsasagana ng katampalasan sa huling panahon. Matthew chapter 24 verse 12, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Pangalawa, ang epekto ng katampalasan sa mga nagkukunwari ng mga tagasunod ng Diyos. Sa ngayon po sa Revelation chapter 2 verse 4, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang unang pag-ibig. At ang ikatlo, papagkilusin ni Satanas ang pagkamuhi sa mga puso ng mga tao laban sa mga sumusunod sa kautusan ng Diyos. Revelation chapter 12 verse 17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga patotoo ni Jesus. Alam po natin na ang babae na kung saan ay tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang iglesia sa kabuuan. At alam po natin na si Satanas ay siya po ay galit, lalo't higit sa lahat ng sumusunod sa atin pong Panginoon. Matthew chapter 10 verse 22, at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Matthew chapter 24 verse 9, kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Second, Christian endurance ay atin pong mararanasan
ang mga difficulties, trials, hardship, and even death. Ito po'y pagkilala sa mga Kristiyano sa pagkikibaka sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Paul speaks of Christianity as our warfare. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. You can read story after story in the Bible of examples of people who faced impossibly difficult situation and still made the choice to keep moving forward in faith without knowing what the outcome would be. Kagaya po ni Job. Job did all the right things. Ginawa po ni Job ang lahat ng tamang bagay, but still faced heartbreakingly difficult situation. Subalit sa kabila niyan, he praised God in the midst of them. God greatly rewarded Job for his faith. Second, ay walang iba kundi si Paul. Paul was imprisoned over and over again, beaten, shipwrecked, and more, and he still chose to praise God and continue his work. Next, ay walang iba kundi ang ating tagapagligtas, si Kristo Jesus. Jesus, of course, is the ultimate example of endurance. He did nothing wrong and still went through adversity, pain, and hardship para sa ating lahat. There are so many more, like David, Jacob, Abraham and Joseph, Jeremiah and Ruth, and countless others. When you feel like quitting, find inspiration in these people told about in the Bible who persevered in faith, clinging to hope every step of the way. Ang sabi po ni Santiago, patungkol po sa wars and fighting among you. Sa James chapter 4 verse 1, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong sangkap? How about Peter? Ang sabi po ni Peter, siya po ay nagwika tungkol sa mapagpigil sa mga masamang pita ng laman na pakikipaglaban sa kaluluwa. Ang sabi po sa unang Pedro, Kabanata 4, ang mga talata po o ang talata po ay isa, mga minamahal, ipinapamanhi ko sa inyong tulad sa mga nangikibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na pakikipaglaban sa kaluluwa. Tayo po ay naglalakbay patungo po sa makalangit. Subalit sa ating paglalakbay, mga minamahal kong mga kapatid, sikapin po nating iwaksi ang lahat ng bagay na kung saan ay makapaghahadlang sa atin, lalo na po sa malapitang relasyon sa ating Panginoon. Sinabi po ni Apostol Pedro, kanya pong sinambit ang tinatawag na pita ng laman. So ito yung dapat natin pong iwaksi sa ating mga buhay. Kung nais po natin ang tagumpay. Subalit, ang pagtsatsaga ng Kristiyano ay kailangan sa ating pakikipagdigma laban kay Satanas at ang mga anghel niya. Ito po'y kinilala ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, chapter 6, verse 11 to 18. Ang sabi po doon, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo.
sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol ng espiritu na kasama sa mga dakong kaitasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsisitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat na balutin ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito'y taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nganiningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin, at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katyagaan, at daing napatungkol sa lahat ng mga banal. Iyan ang pinakasekreto na payo ni Apostol Pablo, lalo't higit ng ating Panginoon. Alam po natin na tayo po'y nakikibaka spiritually. Kaya kinakailangan sa pakikibakang ito ay atin pong taglayin ang mga bagay nito sa ating mga buhay, sapagkat tiniyak po ng ating Panginoon na tayo po ay magtatagumpay. In Satan, we face an experienced antagonist, and we must be well prepared to resist this vile foe. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8 hanggang 9, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng isang liyong umuungal ay gumagala at naghahanap ng masisila niya, na siya'y labanang matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanglibutan. Mga minamahal kong kapatid, alam po natin na si Satanas ay gumagawa sa bawat isa sa atin, sapagkat alam niya na ang kanyang panahon ay napakaigsi na lamang. Siya ay kagaya ng isang leon na umuungal, gutom. At alam naman natin ang karakteristik ng isang leon kapag siya po ay gutom. Gagawin niya po ang lahat. Makahanap lang siya ng kanya pong masisila. Spiritually, wala pong ibang hinahanap ang kaaway ni sa Satanas, kundi tayo. Nanais niya na tayo po'y agawin sa mga kamay ng ating Panginoon. Subalit kagaya po ng susing talata, ang sino mang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sino man na magtagumpay laban sa mga hamon ng kaaway na si Satanas ay mayroon pong kaukulang gantimpala. What makes people lost in their fight against sin and the devil? Ano po ang nakapagbibigay sa mga tao upang mawalan sila ng lakas ng loob na kanilang harapin ang kasalanan at ang dyablo? Una, ang di pagkagusto po natin na hiwalayan ang mga gawa ng kadiliman. Yan ang unang-una. Tayo po'y patuloy na nagpapaalipin sa kasalanan. Ayaw nating hiwalayan ang mga gawain ng kadiliman. Romans chapter 13 verse 11 to 14, ang sabi po doon, at ito yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na
sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Panahon na upang tayo po'y magising sa atin pong pagkakatulog. Panahon na upang ang ating mga atensyon ay maituon, lalo't higit sa mga makalangit na bagay. At sa pagpapatuloy, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkos isakbat natin ang Panginoong Hesukristo at huwag nating paglaanan ang laman upang masunod ang kalayawan noon. Second, kung bakit nawawalan ng pag-asa o di naman po kayo nawawalan ng loob para harapin ang kasalanan at ang dyablo, ay sapagkat carelessness in their daily lives, too much worldliness, nakatuon ang ating mga kaisipan, lalo't higit sa mga makasanlibutan na mga bagay. Third, wholly unprepared for the conflict of a true and experienced Christ. Ang ating kalagayang espiritual na malahininga ang kawalan natin ng malapitang ugnayan sa Diyos, ang siyang nagpapahina upang hindi natin labanan ang kasalanan at ang dyablo. Tingnan po natin ang dapat maging taglayin ng bawat Kristiyano. Armor of Bible Christians. Mayroon pong dalawa na bagay kung bakit ang tao ay siya po ay nanghihina sa paraan na ang kanyang idea ay ito po ay negative. They do not use carnal weapons. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4, sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman ay hindi kami nakikibakang ayon sa laman, sapagkat ang mga sandatan ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang bumiba ng mga kuta. Only they who are carnally minded will use means to fight with. Ang sabi po sa James chapter 4 verse 1 and 2. Second, yung pananaw na positibo. Our weapons are spiritual all the way. The people of the Lord born of the Spirit will not make use of the weapons that would destroy their own spiritual life. Second, here are some of the weapons employed by the saints in their conflict with sin and the devil. Una, the sword of the Spirit, which is the Word of God. According to Ephesians chapter 6 verse 17. Kinakailangan na tayo po ay puspos ng salita ng ating Panginoon na siyang magiging sandata natin sa pakikiharap natin sa kasalanan at sa dyablo. Hebrews chapter 4 verse 2, this is the weapon used by our mighty captain. Sa Matthew chapter 4 verse 1 to 10, nung si Kristo po ay dalhin ni Satanas doon sa ilang upang siya po ay subukin. Second, the girdle of truth used by Joseph, Daniel and his friends, and Martin Luther in their fight against the enemy. At ang tala po niyan ay makikita po natin sa Genesis chapter 39 verse 1 to 12 and Daniel chapter 1 verse 8. Chapter 3
verse 16 to 18. Third, the shield of faith, which assures protection against the fiery darts of the evil one. 1 John chapter 5, verse 4 to 6. We look in faith to Jesus, the author and the finisher of our faith. Hebrews chapter 12, verse 1 to 6. Next is the breastplate of righteousness. Is a must for us to keep our hearts free from the defilement of sin. Next is fervent prayer. Is another must for us in our Christian warfare against sin. And the devil, Satan, first nailing Christian more than any other force. It is said that the weakest sins are the most powerful fighters for the cause of God when they face the enemy in their knees. Mayroon pong tatlong bagay na kung saan ay dapat po tayong tatandaan sa atin pong Christian conflict. Ang una po, we are not alone in this conflict. Hindi po tayo nag-iisa. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, ang Panginoon ang siyang mangunguna sa iyo. Siya isa sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan, huwag kang matatakot, ni manlupaypay. At ang sabi ni Haring David, sa awit chapter 34 verse 7, ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya. Ito ang dapat nating pakatatandaan, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Sa kabila na tayo po'y nahaharap sa mga konflikto, laban sa kasalanan at sa dyablo na si Satanas, let us always remember, we are not alone in this conflict. Second, they that are with us are more and mightier than they are with them. Ang sabi po sa 2 Kings chapter 6 verse 16, at siya'y sumagot, huwag kang matakot, sapagkat ang sumasa atin ay higit sa sumasa kanila. Ang sabi po ni Glenn Stewart, it is eternity with God that we are running toward. Faith and obedience get us there. Ang sabi po ni Henry Ford, unless you have courage, a courage that keeps you going, always going, no matter what happens, there is no certainty of success. It is really an endurance race. Again, ang sabi po ni Glenn Stewart, life has changing and sometimes disappointing variables that can be discouraging, but the finish line will never change. Mga minamahal kong kapatid, Jesus Christ is the real key to dealing with the weariness and discouragement. He is our leader. Setting the pace, He has endured everything we have and more. Fix our eyes on Christ and align our goals with Him. Nais kong iwan ang katanungan sa bawat isa sa atin ngayong gabi. Are you seeing the theme yet? Hope almost always accompanies endurance. When you have faith and work out of that faith, you are inspired by Jesus. That's the beauty of keeping your eyes fixed on Him. There is still hard work involved, but the reward is so worth it. Mga minamahal kong kapatid, tunay na tayo po ay nakakaharap ng mga hamon sa ating mga buhay. Subalit huwag po nating kalilimutan. Tayo po'y nakikibaka na kasama natin ang ating Panginoon. Ang sikreto lamang dyan ay ating isakbat, taglayin natin ang mga bagay na nasambit sa Ephesians chapter 6 verse 11 to 18.
At kung yun po ay nasa ating mga buhay, titiyakin ko po sa inyo, gaano man kahirap, gaano man kadami na mga kabagabagan ang ating kaharapin, tayo po ay magtatagumpay sapagkat nasa atin ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Nawa, ang bawat isa sa atin ay nabusog ng mga mensaheng ito at hayaan po natin na ito ay magkaroon ng puwang sa ating mga puso, sa ating mga isipan, upang ating magamit sa ating buhay Kristiyano, maging inspirasyon, samantalang tayo po ay naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng ating tagapagligtas. Pagpalain tayo ngayong gabi. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Ama, tunay na kayo po ay nangusap sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa inyong pagpapaunawa na bagamat kami po ay naharap sa mga pagsubok, sa iba't ibang hamon sa buhay, lalo tigit sa aming Kristiyanong paglalakbay. Subalit kayo po ay nagbigay ng katiyakan na kung kami po ay mananatili sa inyo, aming tataglayin ang inyong mga salita, ay kami po ay magkakaroon ng kasiguruhan, katiyakan sa pagtatagumpay. Amin pong dalangin sa inyong Panginoon na nawa inyong pong patibayin ang aming mga pananampalataya. Samantalang kami po ay naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng aming Diyos, upang kung anuman po ang mapagsubok na darating sa aming buhay, ito po ay handa namin mga panagumpayan. At higit sa lahat, puspusin niyo kami ng kapangyarihan ng Santo Espiritu. Pagpalain kaming sama-sama ngayong gabi at ingatan kami sa lubos ng kapayapaan. Marami pong salamat sa inyong pagdinig sa iyong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.